I'm back everyone. So, gagawa tayo ng part 2 about sa seller and buyer, no. Ito lang din ang gusto kong ipaalam sa mga buyer, no, na mga nag-aabang sa mga sale, nag-aabang sa mga tinda diyan sa online, no. Kasi I'm a seller, I'm also a buyer, everyone. So, gusto ko lang talagang ipaalam din sa mga buyer na kaming mga seller, kunti lang talaga ang mga ginansya namin dyan, no. So, pag nag-order kayo sa amin, no, ito lang talaga, hindi lahat ng seller na kayang hintayin kung ilang weeks, ilang buwan ang payment ninyo o ilang days. Hindi lahat ng seller kayang hintayin yun. Dahil ang ibang mga seller kasi everyone, rolling nila yung puhunan. Kaya kung ma-stock ng 1 linggo, 2 linggo, so on that day na na-stock yung items na napadala na yung items or na-hold na ang items kasi na-order mo na. So for how many days na hindi mo yan nababayaran, no? Hindi tumutubo yung presyo kung magkano yan na nakuha mo sa pagtinda nila. Hindi yan tumutubo na, bayaran ko yan sa 2 weeks from now or 1 month from now, ganun. Kasi ang price niya na nakuha mo, for example, singin lang yan ang babayaran mo after 1 month. Pero malaking nawawala sa isang buyer ang ilang araw na nawala. Instead na pag nagbayad ka na agad sa singin, yung singin na yun, pwede niya yang ibili ng ibang items at ipuhunan uli at ibenta uli. So tutubo yan na naman. So malaking kawalan talaga sa isang seller. Kaya kayo ding mga buyer, intindihin nyo din kung bakit ang mga seller nagagalit kung natagalan kayo sa pagbayad dahil niruling nila yung puhunan. Hindi ibig sabihin na mga mukha silang mga madam dyan na napupuno ng malahas, mga gold, whatever. Hindi nyo na mamuro or hindi nyo na obligahin ang mga payment. At walang pakialam ang seller kung may sakit ka, kung yung anak mo kailangan mong puntahan sa school. Kasi maraming rason eh. Kumbaga, hindi yan obligasyon sa isang seller. Ang problema mo, ang obligasyon mo ay bayaran mo yung order mo. No? Kaya, nagkaroon ng mga bogus buyer, nagkaroon yung mga post-post sa social media. Kaya, yan ang problema. No? So, yan lang din ang gusto kong ipaalam sa mga buyer na intindihin nyo ang mga seller. Dahil ang mga seller, hindi lahat ng mga seller na katulad ko, na kaya kong intayin ilang buwan, ilang linggo, kaya kong magintay, kung kailan ako bayaran, okay lang. Kasi this is just only my sideline. But actually, hindi naman talaga okay na paintayin mo yung seller kung kailan ka magbabayad. Kasi kung may respeto ba, respect ba, no? Kasi niruling yan, no? Okay lang sana kung pera ang inhiram mo, for example, 5-6, isang buwan hindi ka makabayad, tutubuan ko yan, so hindi ako lugi. Hindi lugi yung inorderan mo dahil may tubo yan. Kung hindi ka makabayad ng isang buwan, tutubuan ko yan, so hindi malulugi ang seller. Pero order ka ng bag, damit, alahas dyan, ilang linggo hindi mo mabayaran, malaking kalugian yan sa isang seller. Kaya kayong mga hunger of items na wala agad na pangbayad, ito ang isipin niyo kung ayaw nyo mabugos buyer. Kung mabugus buyer, kung ma-post dyan sa social media, ano yan, pwede kang manibanda kasi pinost mo ako. Ganon, daming reklamo. Sinong may kasalanan yan? Ikaw, kasi mamuranay ka. Ikaw, kasi wala kang respeto sa seller. And then, ito ding mga seller iba din kasi minsan, no? Ang isa din problema sa mga seller iba, dapat talagang kung ano ang binibenta natin, yun ang ipadala natin. No? At siguraduhin natin talaga na yung mga items na binibenta natin, matutuwa yung mga customer natin. Dahil ang mga customer ang nagbibigay ng pera natin. Ang mga customer ang nagpapayaman sa atin. Kaya, mahalin natin ang mga customer natin, na bigyan natin ang customer ng totoong, kung ano man inorder nila, yun ang ibibigay natin na matutuwa sila. No? And then, kung nagbayad na ang iyong customer,
ipadala mo agad yung items kay excited man yan. Excited yan mag-post sa social media na may bago siyang na-order, oh. 'Di ba? Or baka mayroon siyang lakad, mayroon siyang date, kailangan niya ng bagong outfit or ano. Problema din sa mga ibang mga seller, pag nabayaran na, na-amnesia na. Nakalimutan na din ang obligasyon na ipadala na yung mga order. Magrarason din, pasensya ka na biya, kasi walang pakialam ang buyer sa obligasyon mo sa buhay. Ang pakialam ng buyer na nagbayad na siya, ipadala mo yung order niya. Kaya mapupost na naman yung buyer na, magpo-post naman yung buyer na ito, mag-ingat kayo dito sa seller na to dahil scammer. Mag-ingat kayo sa seller na to dahil mangluloko. Mag-ingat kayo sa seller na to dahil siraulos. Oh. Yung mga niya, paninda niya, ganon. Kaya nagkaroon ng mga problema. Kaya para sa ating mga seller at buyer, para walang problema, para magwapat, no? Ikaw buyer, kung mabayaran ka na, no? Dapat may rules. Kung ikaw buyer, kung ikaw seller, stricto ka, dapat ipaalam mo na 1 to 3 days, pag hindi magbabayad, cancel. Balikan mo na lang tong order mo. Ganon, para walang stress. At ito din namang buyer, kung gusto mo yung items, bayaran mo agad. Para walang problema. Ito namang seller, dapat may rules ka. 1 to 3 days. Kung stricto ka masyado ba, 1 to 3 days lang ha. At pag nabayaran ka din seller, ipadala mo agad. Para hindi maghintay maghintay tong si buyer. No? Para walang problema. Yan lang talaga ang gusto kong ipaalam na magrespetuhan para walang problema. Kaya alam niyo everyone, instead maging maganda tayo, bibili tayo ng mga pagwapa sa online, mga outfit sa online, wala na, nag-away-away na nang dahil ito si seller, hindi pinadala agad yung order ni buyer na nabayaran na. Ito rin si buyer, nag-order, pinaintay si seller ng ilang linggo. Ito lang talaga ang sasabihin ko sa inyo ang mga seller, ni-rolling nila yan. Kaya kung magbayad kayo mag-order kayo ngayon, bukas bayaran nyo agad, o on that day bayaran nyo agad, taskaro yan sa mga seller. Dahil ipuhunan nila agad yan. Kaya kayo din, intindihin nyo rin yan. Kasi kung ma-post kayo dyan na mga bogus buyer, di ba ayaw ninyo? Kahit paano, kahit makapal ang mga mukha ninyo, nahiya din kayo. Kaya tigil-tigilan natin yung ugali na ganyan. Kung walang pera, magtiis muna. Mag-order, dapat may perang pangbayad agad. Hindi yung mag-order. Wala naman pang pera kasi manghingi pa sa sawa. Maghintay pa sa sahod. Nakakasira kayo sa negosyo kung ganyan. But anyway, kauwi lang natin Red, nagpahinga lang ako. Gusto ko lang talagang gawa ng part 2 ang buyer and seller. No? So have a lovely day everyone. Thank you so much. Galing kami ni Daddy sa Kinsyo. Nagpapalit kami ng $1. Binigyan din ako ni Daddy ng $1 kasi shopping ko daw. No? Salamat ako kay Daddy. Kahit paano, nag-isip-isip talaga si Daddy na yung mami niya mukha lang mayaman pero walang pera pala, char. Bye everyone.